Hello, sa liwat, this is Dr. Amihan, your humble servant in health in another part of Antique. Good day to you. I hope that you are in good hands. Ara ka mo sa maayo nga kahimtangan. Kumusta na dira sa mga ginapang ubran nyo? Okay, so sa subong adlaw, may gusto kita nga ipag-istoryahan. Ini about sa aton nga vaccination sang programa sang gobyerno. Okay? Nabalaan nyo naman nga ginuna nato ng aton nga mga adults o kamalaman kag ang may edad na kag ang mga dlaggo nga nauna pabaksin sa novel COVID-19 vaccines. So nagpa-vaccinate kita, nagligad pa. Ang iban gani pwede na mag-booster. Okay? So wala problema sa mga dlaggo. Nabagiban ang kaso naton. Pero siguro may mga ara pa na dira nga nagagawa nga wala lang matest. Pero sa nakita ko do may ara pa. Kaso lang wala naton ma-test. Pero clinically, sa bisan wala test, pero makita naton sa iban nga mga pasyente sa mga kilala naton na may ara pa kaso. Ang problema, wala ma-test. Amo na. Siguro, for whatever reasons, hindi sila magpa-test, nga nagamasakit sila, so sa ila na lang da. Ang importante nga mag-isolate sila or mag-quarantine sila dira para hindi makalaton sa iban kag sa ila iban nga mga mata. Okay. Now, pag-istoryahan naton about sa vaccination sang kabataan. Kay bag-o lang sa Justice Calixto O. Saldivar Memorial Hospital diri sa Pandan sang November 18, 2021, nag-vaccinate kami sang mga kabataan nga may comorbidities edad 12 hasta sa 17 anyos. Ang may comorbidities, tandaan nyo ha. So, amo lang ginavaccinate naton sa hospital. Ang wala masakit, edad 12, 12 anyos hasta sa 17 anyos, makadto ka mo sa local rural health unit nyo sa kada banwa. Okay? Kay may ara na vaccination for children or for teens age 12 to 17 without comorbidities. As what I've said, libaton ko, ang may comorbidities mapa-inject sa hospital. Akag ang may ara di nga pwede nga facilities nga pwede ma-injikan sa kabataan nga may mga masakit kag comorbidities, amo ina ang dira injikan sa kag ginabaksin sa hospital sang Pandan sa Jacos MH or sa Pulyon Hospital. Okay. Now, mamang araw aton pag-istoryahan amo ini. Since may vaccination na may vaccinations na ang adult, no, more than 18 years old and above. May vaccinations na naman ang 12 years old to 17 years old. Ang question amo ni, kay wala pa kita vaccine para sa 5 years old to 11 years old. Ano ang dapat naton obrahon para hindi malatnan o magmasakit ang aton kabataan nga wala pa na-vaccinate? Amo na ang aton question dira sa inyo nga mga ginikanan. So anong dapat obrahon? Abi, ano ang dapat obrahon sa amo nga mga kabataan kay wala pa na-vaccinate sang novel COVID-19 vaccine para hindi sila malatnan? Amo ng programa sa ang aton Department of Health sa Pilipinas. Kag amo na gina-advocate ina sang aton nga gobyerno. So, wala pa mabaksin ang 5 years old to 11 years old. Di ba la? Pero coming ang vaccine. Okay?
So nabalaan nyo naman siguro kung anong obrahon dira. No? Aside from using the non-pharmacological approach, meaning to say wala bulong nga pag-prevent nga approach nga i-prevent ang COVID nga infection. Ang 5 to 11 years old nga kabataan. Ari pa gid isa ka question. Ang kabataan naton nga less than 5 years old. Pero ibalik naton ang 5 to 11 years old, may plano na ang gobyerno para dira. Kaysa ibang nga nasyon, may bakuna na, may vaccine na sila. Kag naka-start na to sila vaccinating their children and child age 5 to 11 years old. Ang question sa pagidi karon sa aton, ang kabataan nga nagaedad less than 5 years old. Dugay pang vaccine maabot. Kag dako tsansa nga damo pa ma-infect nga kabataan less than 5 years old. Meaning ang bag-o nga bunag, newborn, pakadto sa 4 years old, wala ina vaccine. Anong obrahon naton kay amo na pinaka-importante sa mga edad nga kabataan because they are vulnerable sa COVID-19 nga masakit. Ano ang dapat obrahon naton? May ideya ka mo? Kaya kung wala ka mo ideya, it's either mamangkot ka mo sa akon or isugid ko ka subong sa inyo kanong obrahon. Okay? So, istoryahan ta ka mo sa ang isa ka bagay nga may isa ka bago na to na itakol nga muna nga istorya, may ihambal ako sa inyo nga mensahe nga isa ka studies or pag-estudyo nga halin sa Amerika. May ihambal ako sa inyo nga bag-o gid November 1 lang ya nga gin-publish sa American Academy of Pediatrics para ina sa kabataan nga wala mabakunahan, nga wala mabaksin. So anong obrahon naton? May nakuha ako nga ideya sina dira. Kung anong obrahon naton sa kabataan nga bag-ong bunag kag ang kabata pakadto sa kabataan nga 4 years old nga wala pababakunahan sa COVID-19. Kay sige pa estudyo ang mga scientists naton kag ang mga vaccine experts all over the world kag ang mga doktor kung karapat dapat nga ibakunahan man tanda. So science wala pa na mag-abot, buhay pa to, dugay pa, amo ning iistorya ko kaninyo. Ibalik ko ang istorya sang bag-o nga studies or nga bag-o nga pagtukib nga pag-estudyo sang strategy nga very practical, tama ka barato, available ara sa inyo tanan, dapat gamiton nyo kay ara na dira. Nakakuha ako idea sina dira kon obrahon naton. So amo ni, so gidan ta kamo subong. Pamati. Listen very carefully because tagsa lang din natin kung ginahambal. Kung hindi ka mo kakadto sa kliniko, hindi ka mo mahambalan sini. Kung makakadto ko mo sa kliniko, I will tell you everything and I will teach you the strategy. Okay? So, grab the time na makahambal ako. Amo niyo? Para ang inyo newborn o bag-o bunag nga kabataan, kag ang kabataan nyo mga edad hasta sa 2 ka tuig or 4 ka tuig, mahatagan naton proteksyon. Ang obrahon naton is amo ni mapa-vaccinate kamo nga ginikanan. Okay? Nga ginikanan bayi ya. O kung laki man, unahon na lang anay ang bayi kaya mo ni pinaka-importante. Ang laki bisan maulihi ang father, pero ang mother dapat ma-vaccinate. Especially ang gaplano nga magbusong or ang nagbusong na nga mother or ang wala gabusong nga mother pero gapadidi. Mapavaccinate. Tandaan nyo ha, ang nagaplano magbusong, mapavaccinate sang novel COVID-19 vaccine. Any vaccine will do. Pwede. Ang gabusong, mapa-vaccine. Kag ang nagapadidi nga mother.
mapabaksin. Nga amo ni may istorya ko. Ang bago nga pagtukib nga ginobra sa Spain, sa isa ka hospital nga hospital sa Spain, gin-eksperimentuhan, ginkuhaan studies ang mga nanay. Pero as what I've said, ini nga studies gin-publish ini sa American Academy of Pediatrics sa US. Amo ina ang asosasyon sa mga pediatrics nga mga lagting sa bilog nga kalibutan. No? Ang sa Amerika. Gin-publish nila sa ilang nga journal. Kagintudlo nanda ini sa mga doktor man to nga dapat amo ning ubrahon. So amo maning ubrahon naton na strategy. Pero ang aton nga ubrahon niya igamayon naton liwaton tagamay, itweak tagamay para makakita kay may idea ako nga nakuha. Amo ning ubrahon naton, no? May study sa Spain sa isa ka hospital. 93 mothers, vaccinated mothers, 93 kabilog nga nakapabdidi, nakapabreastfed. Gin-eksperimentuhan ina, gin-kumpara sa 23 kabilog o 24 kabilog nga mother nga nagapadidi pero wala na baksinar, wala na kabaton vaccine nga novel COVID-19 vaccine, wala sila na vaccinate, and yet they are breastfeeding, nakapadidi tanda. Ang sa pihak nagapadidi kag na vaccinate. Okay? Na-vaccinate sila using Pfizer-BioNTech vaccine kag Moderna. Okay, na-vaccinate ang 93 kabilog. Ini 24 kabilog wala ni na-vaccinate, pero gapadidi ini na-vaccinate nga gapadidi. Okay. 14 days after ang ini nga na-vaccinate nga mother kag naga-breastfeeding nga mother, 14 days after they received their second dose of the novel COVID-19 vaccine, nabakunahan tanda, after 2 doses, kumplito ang anda nga vaccination, no? Ang ilang nga vaccination. 14 days after, ginkuhaan ini sang 20 to 30 ml nga dugo kag sample sang ilang nga breast milk o ang ilang nga gatas. Kinuha 14 days after nga mabakunahan sila. Complete dose of the vaccine. Ang ini nga 24 kabilog wala ini nabakunahan, di ba? Pero naga-breastfeeding. Ginkuhaan man sila 14 days after sang dugo kag ilang nga gatas di sa didi nanda breast milk. So, ang 20 to 30 ml nga breast milk kag ang dugo nga ginkuha sa ila nga duha, no? Na-vaccinate, naga-breastfeeding, wala na vaccinate, naga-breastfeeding nga mother. Ginkuhaan sila 20 to 30 ml nga dugo kag ang ila nga gatas. Kag 14 days after hambal ko to, gin-examine ina ang ila nga mga dugo kag gatas for the antibodies against SARS-CoV-2. 3 ka antibodies ang gin-examine. IgA, IgG, IgM. Okay? Now, ang resulta is amuni. Ang sa nabakunahan nga mga nanay nga naga-breastfeeding 14 days after ang ila gatas gin-examine kag ila dugo, nakita ato sa ila nga gatas kag sa dugo taas nga antibody production, neutralizing antibody titers against SARS-CoV-2 receptor binding domain kag against sa spike protein ng SARS-CoV-2. Nakita nila nga taas-taas ang production sang IgG kag IgM sa gatas kag sa dugo nanda. I-compare to sa nanay nga nagapadidi pero wala nang bakunahan, gamay ang antibody production, no? Against sa SARS-CoV-2.
ini nga nabakunahan tama kataas ang neutralizing antibody titers. Sobra 3,000 ka pilo ang ila antibody production, meaning to say, grabe ang protection against sa SARS-CoV-2 sa didi. Anong implication sina? Ang implication sina is, kung nagapadidi ka, kag na-vaccinate ka, 14 days after, taas-taas imo antibody production, nga makadto sa gatas. Ti ang gatas, ginadidi sang imo bata, makadto tong antibody sa gatas, nga ginakaon sang ginadidi sang bata mo. Anong matabo? Ang antibody na amo na makaprotection against sa infection, sa bacteria, sa fungo, sa parasite, at ang pinaka-importante, viruses. Dala na ang COVID, ang SARS-CoV-2. Nga amo na. Kita mo, gina-advocate sa gobyerno naton nga ipadidion ang bata kaysa paimnon mo sang didi ngalin sa karabaw kag sa baka. Mas nami ang didi nga halin sa nanay kay grabing protection unless may milk allergy ang imong bata against sa didi sa gatas ang nanay. Pwede nga hindi ka magpadidi kay gakos allergy, gakos yellowish ang bata mo. Pero kung wala man lang contraindication kag wala allergy, I advise and suggest to you that you should be vaccinated. The mother, the pregnant women, and the soon-to-be pregnant, and the breastfeeding mothers of children. Ipa-breastfeed sila ang kabataan nga bagong bunag or even bata pa. Now, amo pag hindi nakita nila yung sa eksperimento, sa studies. Ang nanay nga nagapadidi more than 2 years, mas grabe pagid ang ilang antibody production sa didi, sa gatas. So kung amo nang inom mo sa kag ihatag nga pagkaon sa imo nga bagong lapsag, bagong bunag nga lapsag, grabe ng protection niya against sa SARS-CoV-2 kag sa iban nga masakit. Okay? Ang question amo ni, tigulang ng iba namon nga kabataan para padidion pa ang more than 2 years old, kaya ang 4 years old, 2 years old, may ngipon na. Sakit na sa didi, Dok. Kag, kompetensya na ina, nga padidion pa mga gurang sang lapsag, maubos ang gatas mo, hindi man agawa maubos, kay the more nga padidion mo, the more nga mag-produce siya milk. Ang imo mamariglan, imo nga breast, the more nga mag-produce siya milk. Basta kaon ka lang, ikaw nga ginikanan, sang mataas nga damo nga sustansya nga pagkaon para mag-produce siya milk duro. Okay? Pero ang question is, sakit ng ngipon sa mga gurang nga mga kabataan nga mag-edad 2 years old and 4 years old. Kay dapat, padidion mo na tani sila. Kaso lang sakit na kay may ngipon, talom ang ngipon sila. What will you do? What will you do? Simple, amo na. Imamador. Di ba? Butang di, gatas, saludon, mamador. Pagkatapos, ipainom sa kabataan mo. Para those children who took the milk coming from the breast of the vaccinated and breastfeeding mothers, maproteksyonan. Ang antibodies makadto sa unga mo. So, maproteksyonan siya against ang imo 2 to 4 years old nga kabataan. Maproteksyonan siya sa infection sa bacteria, fungus, parasite, viruses, including SARS-CoV-2. So, ma-prevent naton ang COVID-19. Question. Anong obrahon sa kabataan nga wala sang nanay nga nagapadidi? Wala sang nanay nga nagapadidi nga nabakunahan. Anong obrahon?
Kung ang nanay mo wala ga padidi kag wala na bakunahan, or basta na bakunahan siya pero kag wala sa padidi kay wala sa gatas, anong ubrahon? Ngayo ka to, very practical, ngayo ka sa may naga padidi nga nabakunahan nga nanay sang gatas. Kag ipainom mo na sa imo bata. Ginpainom mo gani nga halin sa baka kag sa karabaw. Sa tao pa hindi. Di ba? We have to innovate, use some very practical and economize ourselves by using that type of strategies. Amo nang nakuha ko sa akon pagbasa kag paglantaw sang eksperimento nga halin sa Spain pero publish sa Amerika in the American Academy of Pediatrics journal that was published November 1, 2021. May nakuha ko dira nga idea. I-apply naton sa aton nga pamulong diya kan sa aton nga mga pasyente. Di ba? Sakto man ko. Kung hindi ako eksakto, komentar ka mo sa akon. Question ka mo sa akon. Dok, hindi na pwede, Dok. Kaya amuni. Kaya sabdun ta sang mayad nga pagsabat. Nga scientific nga pagsabat, nga medical bala may explanation, kompleto tanan-tanan. Kag kung hindi ka pa kontento, kadto sa clinic, pa-check up. Kay ko nung tana, pangitaan tana solusyon problema mo. Basta sa medical. Pero kung kwarta, way kuya sa mabulig. Joke lang. Kaya amo lang na, amo nang akon nga mahambal. So that is a very practical, very economical, very innovative way of preventing COVID and other diseases by taking breast milk or human milk. Okay? So ang ma-advise ko sa inyo kag sa mga ginikanan nga especially ang pregnant women, mothers, or ang nagapa-breastfeed nga mga nanay kag ang soon to be pregnant women mapa-vaccinate, including kung may available man na ang imo nga 12 to 17-year-old child with comorbidities makadto sa hospital, and ang 12 to 17 years old without comorbidities makadto sa inyong local RHU to inquire for a vaccination for your children and for your teens nga mga kabataan. Mga sulga dinalaga kaga sinultiro nga meron. So mapa-vaccinate ka mo. And then there is another vaccination shot, our booster shot for the adult. Please avail the free government COVID-19 vaccination in order to prevent disease severity, hospitalization, and death due to COVID. So this is Dr. Amihan, your humble servant in health in the northern part of Antique, wishing you good day and may you have the best of everything. God bless. Thank you for watching. See you soon. Okay, I forgot something. I have a YouTube channel. Pangitaon nyo lang. Lihog ko subscribe kag like para makita nyo ang akon nga mga videos nga full of information kag relevant information para sa about sa medical. Just click the link ara karon kuan ko sa idalong. I-click nyo lang para makita nyo ang mga important nga mga information kag relevant information as what I've said about sa medical para mabalaan nyo ang mga updates
with regards sa pamulong naton. Okay? So, once again, this is Dr. Amihan, your humble servant in health, wishing you good day. Thank you. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful.